Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Buboy anak, bumili ka nga ng suka at toyo dyan kina Aling Taising. Utos ni Manay Beba sa anak. Ayaw ko nanay, natatakot ako sa manananggal, baka ako ang kunin at kainin. Sagot naman ng inutusan. Naku bata ka, nagdahilan ka lang para hindi ka maistorbo sa kaka-cellphone mo. Sabi hulot ng ina. Hala, tumayo ka dyan at sundin mo ang inuutos ko, mamaya lang ay nandyan na si tatay, at mga ate mo ay wala pa akong nailutong pagkain. Utos ulit nito sa anak. Opo. Tamad na sinunod ang utos ng ina. Ang totoo, ayaw talagang lumabas ni Buboy at natatakot siya sa napapabalitang manananggal sa kanilang lugar. Ang balita ay puro bata ang naging biktima nito. Ngunit ang totoo, puro tsismis lang ang mga yon at hindi pa napapatunayan kung totoo o kung may nabiktima na nga. Narinig niya ang mga usap-usapan ng mga marits sa mismong tindahan ni Aling Taising at ang pinag-uusapan ang kinakatakutan manananggal hindi pa napapatunayan kung totoo man. May isa pang tambay na nanakot sa mga batang naglalaro at ayaw pang magsiuwi kahit mag-aalas 7 na ng gabi. Hindi nakakapagtaka dahil napakaraming bata sa kanilang lugar. Parang naging pabrika ang kanilang lugar ng mga bata. Magkakatabi ang mga barong-barong sa kanilang lugar, larawan ng pagiging mahirap ng mga naninirahan doon. Nakauwi na siya ng bahay ay laman pa rin ng kanyang isip ang kinakatakutang manananggal. Nakapagluto na ang kanyang nanay nang marinig niya ang tinig ng kanyang tatay at mga kapatid na babae. Galing ang mga ito sa kanya-kanyang trabaho. Si Tatay Rod ay nagko-construction samantalang ang mga ate niya ay crew sa isang fast food chain, sumasidline, para maipangtustos sa kanilang pag-aaral. Nagmano pa siya sa mga dumating. Nanonood siya ng palabas sa telebisyon nang narinig niya ang kariton ni Mang Pondo. Mabilis siyang sumilip sa kahoy na bintana at dun ay nakita niya ang kanyang kaibigan, si Denden, kasing edad lang din niya ito. Nakita niyang pagod na pagod ang mag-ama at mukhang nagugutom na ang mga ito. Pumarada ang kariton ng mag-ama sa tapat ng bahay nila at mukhang matutulog na naman nang walang laman ang sikmura. Pondo, kumain na ba kayo? Tanong ni Tatay Rod, sumilip rin pala ito sa bintana. Hindi pa Rod, mahina ang kitay. Sagot naman ng tinanong, Uy Beba, may tira ka pang ulam at kanin? Tanong ni Tatay Rod sa sawang nas kusina at naglilinis ng mga pinakainan. Sumagot naman ang nanay niya at maya-maya ay may inabot ito sa Tatay Rod niya, isang platong kanin at ulam ang masayang pinagsaluhan ng mag-ama. Tahimik na ang kapaligiran ng gabi ding iyon, ngunit kataka-takang may maririnig na pagaspas ng mga pakpak na nagpaikot-ikot sa buong paligid, naghahanap ng masisila. Katakot-takot na kahol ng aso ang maririnig at isang nakakapanghilakbot na tili ng isang babae na nagpagising sa mga nahihimbing na kapitbahay. Kahilakbot-hilakbot ang nadatnang itsura ng mga nag-usyosong kapitbahay. Wakwak ang tiyan ng babaeng wala buhay na mag-aanim na buwan ng buntis at ang katabi nitong asawang lalaki ay wala naman ang puso. Dahil sa pangyayaring itong umugong ang balitang may gumagala at nambibiktimang manananggal. Lalo nang natakot ang bata sa paglalaro sa labas, ngunit mariing pinabulaanan ito ng mga pulis. Mag-asawa winakwak ng mga adik, sabi ng balita sa TV, hindi totoo ang manananggal dito sa Manila. Sabi ng pulis na nag-iimbestiga sa kasi, ang mga adik daw ang pumatay sa mag-asawa. Marami pa itong sinabi, ngunit tumatak sa isipan ng batang si Buboy na manananggal nga ang pumatay sa mga biktima nito. Seryosong nagkukwentuhan ang magkaibigang Buboy at Denden, habang nakaupo ang mga ito sa kariton ni Mang Pondo, na pag-uusapan ng dalawang bata ang tungkol sa gumagalang manananggal. Naku Denden, dapat mag-iingat kayo ng tatay mo lagi. Nanalaki ang mga matang paalala ni Buboy sa kaibigan. Dito lang kayo sa kariton natutulog, baka salakayin kayo ng manananggal. Os, talaga? Nanlaki din ang mga mata at butas ng ilong ni Denden. Tatay Pondo, pwede po bang ayusin natin itong kariton natin? Baling naman ni Denden sa ama, na nooy abala sa mga naipong kalakal. Abay, bakit naman? Natatawang tanong naman nito sa anak.
Baka daw salakayin tayo ng manananggal, sabi ni Buboy. Nako! Mga bata kayo, hindi totoo iyon. Tumigil na ito at tuluyang lumapit sa dalawang bata. Hindi na uso yung mga aswang, masyado na tayong sibilisado at advance, ba itong tawag dun? Napapakamot sa ulong tanong nito sa dalawang bata. Opo Mang Pondo, advance nga po tawag dun. O yun na nga, sa panahong ngayon wala nang maglalakas ng loob na mga aswang o manananggal, tsaka nasa syudad tayo o. We live in the city o ye. Patawang sabi ni Mang Pondo sa dalawang paslit. Nauwi sa masayang kwentuhan ang nangyari, lalo na at nagsimula ng mag-joke si Mang Pondo at ginagawang biro pagiging bungal nito. Pwede po bang magtanong? Napalingon sila sa boses na umistorbo sa masayang kwentuhan nila. Hindi kaagad sumagot si Mang Pondo sapagkat nagulat siya sa itsura ng may-ari ng boses. Tingnan pa niya ito mula hanggang paa. Nang hindi siya sumagot, biglang tumikhim ang magtanong. Pwede po bang magtanong? Oo naman Miss Sexy Esteganda, ano ang mapaglilingkod ko? Sabay ngiti sa babae, dahil sa itsura ni Mang Pondo ay napangiti din ang babae. Itatanong ko lang po sana kung may alam kayong paupahang bahay dito. Kanina pa po kasi ako naghahanap. Dito sa amin ka hahanap ng matitirhan. Seryoso ka? Nagpalinga-linga pa ito sa buong paligid. Sa isip nito, hindi kaya nagkakamali ang babae pinuntahan, ang rumi ng kapaligiran, malikabok, maraming bata, tagpi-tagping bahay, at umaalingasaw na baho mula sa mga basurang natambak na sa isang mababaw na bahagi ng dagat. Ngumiti ang babae sa lalaking may kamukhang artist, ang komedyante. Opo, kung saang matutuluyan ay doon ako. Gumana ang pagkakwela ng patpating lalaki. Itong kondominium ko available. Sabi pa niya, saka pinaalis ang dalawang bata na kanina pa nakatingin sa kanila. Haru Diyos ko ne Pondo, ba't alakang marin, kapangit ng bahay mo, kariton niya mo yan ali ya kondo. Pa-available ka. Biglang singit ni Aling Taising, napalabas ito ng tindahan ng masulyapang may bagong salta sa lugar nila. ABA wala siyang may update sa mga kamarates niya kapag tulog-tulog siya. Ning may nagpapahupa ng isang buong bahay dyan sa ikatlong kanto, doon ka na lang magtanong, o pasamahan na lang kita sa pamangkin ko. Sabi nito't saka tumalikod para tawagin ang sinasabing pamangkin. Wala na ang babae nang bumalik ulit ang dalawang bata sa pagkukwentuhan, samantalang si Mang Pondo ay kausap si Tatay Rod. Nagbibiruan ang dalawa tungkol sa pagdiskarte ni Pondo sa bagong saltang babae. Hating gabi na naman, may isang lalaki ang mabilis, ngunit sigurado ang kilos at pupuntahan. Nais niyang pasukin ang tinitirhan ng sexy at magandang bagong salta sa kanilang lugar upang gawin ang makamundong pagnanasa. Kanina gusto na niya itong sunggabang ngunit nagpigil siya, maliwanag pa kasi kanina, at baka may makarinig sa mga sigaw nito. Bulilyaso ang aabutin kung ganun, ngunit hindi pa siya nakakalapit sa bahay na puntirya niya, ay may narinig siyang pagaspas ng isang malaking ibon. Tumigil siya sa paglalakad at pinakiramdaman ang buong paligid doon ay narinig niya ulit ang pagaspas. Ramdam niyang nasa malapit lang iyon at gayon na lang gulat niya nang biglang umangat siya sa lupa at maya-maya ay bigla siyang bumulusok pababa mula sa ere. Wala na itong buhay habang nakahandusay sa malamig na lupa at iniwan ng isang nilalang na. Wala na ang puso at laman loob. Kalaliman ng gabi nang mag-umpisa siyang sumpungin ng sobrang gutom, iba pakiramdam niya, at nais niyang kumain ng pinakamasarap na karne ang tao. Hindi siya mapakali sa kanyang tinitirhan, at agad naman niyang sinamsam ang mga kagamitan para sa kanyang orasyong para makapagbago ng katauhan. Buti ganito lang ang nararamdaman niya, pero kung nagkataong kabilugan ng buwan, ay mas masidhi ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pumunta siya sa isang pinaglumang gusali na malayo-layo rin sa karamihan ng naninirahan sa squatters area na yon. Noong una akala niya mahihirapan siyang mamuhay dito sa lungsod simula nang patakasin siya ng kanyang mga magulang mula sa mga tumutugis sa kanyang pinagmulang probinsya. Ngunit dito pala siya madaling makakambiktima,
madali lang makapanlinlang dahil maraming nagpapalinlang na mga biktima niyang lalaki. Ginagamit niya ang kanyang alindog upang maibsan ang gutom mula sa niyakap niyang sumpa o tradisyon ng kanilang pamilya. Sinimulan na niya ang orasyon, sari-saring salita, at kakaibang lengguwahe ang lumalabas sa kanyang bibig, nangingintab ang kanyang hubdi na katawan sa langis. May 10 minut din ang ritual at orasyon ng mahati ang kanyang katauhan, lumipad pa itaas ang pang-itaas kalahating bahagi, at naiwan naman ang pang-ibaba. Natutuwa siya kapag nasa himpapawid siya, nakikita niya ang buong lugar, nakikita niya kung sino ang pwedeng mabiktima. May namataan siyang taong naglalakad patungo sa kanyang tinitirhan, ito yung lalaking naghatid sa kanyang boarding house. Pangiti siya. Ayos, may hapunan na. Nasabi niya sa kanyang sarili at saka pabulusok na lumipad upang dukutin ang lalaking kanyang bibiktimahin. At nagtagumpay siya sa pagsila, kahit lumilipad sila sa ere, ay sinimulan na niyang wakwakin ang katawan ng kanyang biktima, kinuha niya ang mangalam ng loob nito at kinain, hindi niya binigyan ng pagkakataon para lumaban, tanging ungol na lang ang nagawa ng lalaki, at makikita ang labis na pagkasindak sa mukha nito na unti-unti nang tinatakas ng kulay at buhay, dahil nasa himpapawid tumutulo ang masaganang dugo sa buong paligid. At nang masaid, ay inihulog ito at bumagsak ang lalaki nang nakadilat ang mga mata. Lumipad siya palayo sa lugar na yon, upang maghanap pa ulit ng mabibiktima, pupunta siya sa ibang parte ng Manila, upang hindi siya mapagsuspetsahan. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao, may mga nagtatakbuhan pa, kaya pati siya ay nakiusyoso na rin, malayo rin ang lugar na pinagbagsakan ng katawan. Pinagkakaguluhan ng mga karaniwang tao at pulis ang isang bangkay ng lalaki, ang iba ay may kanya-kanya opinyon at akala. Manananggal yan. Sigaw ng isang matanda, naglingunan ang mga tao dito dahil nakapwesto ito sa bandang likuran. Umugong ang bulungan sa buong paligid. Nako, Lola, adik ang may gawa dyan. Sabi ng isang nag-iimbestigang pulis. Wala na sa katinuan yung gumawa nito. Naku, maniwala kayo, manananggal ang gumawa niyan, pilit pa rin ng matanda. May sasabihin pa sana ito, ngunit nakarinig na sila nang makarinig sila ng malakas na atungal ng isang babae. Dumating na pala ang nanay nito at kasama rin nito si Aling Tasing, nagduot pa sa pagpalahaw kaya nagsitahimikan ang mga miron. Maya tunog ng ambulansya ang dumating kaya tumigil sa pagpalahaw ang dalawang ale. Samantalang siya ay pasimpleng nagpupunas ng laway sapagkat nakakaamoy siya ng mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Napakabango ng amoy nito. Nang matapos ang investigasyon sa bangkay ay isa-isa nang nag-alisan ang mga tao, samantalang siya ay nagpaplano kung paano niya makukuha ang mga mababangong pagkain kanyang naamoy. Tinandaan niya ang mga itsura ng mga buntis at ang sa tingin niya ay buntis. Nakita niya ang isa ay dumaan at pumasok sa kantong malapit sa kanyang tinutuluyan. Sinundan niya ito upang matukoy kung saan ito naninirahan. Dumaan siya sa tindahan ni Aling Tasing. Huminto ito sa tapat ng kariton ni Mang Pondo at pumasok sa bahay ng batang si Buboy. Lumapit siya sa may pintuan ng baring-barong at doon ay nakita niyang sinalubong ito ng batang kapatid. Tinitigan niyang mabuti ang itsura, kaya hindi niya napansing kinakausap na pala siya ng magkapatid. Nagulat pa siya nang kalabitin siya ng bata. Ate, may hinahanap po ba kayo? Narinig niyang tanong ni Buboy. Wala naman. Atubili niyang sagot. Ang totoo niyan ay hinahanap ko yung may-ari nitong kariton. May ipapahakot kasi ako. Pagsisinungaling niya. Si Mang Pondo po ba? Tara, samahan ko po kayo sa kanila. Sabi ulit ng bata, tumingin pa ito sa ate. Sige, samahan mo na siya, mamaya ko na lang ikwento yung nakita ko dun sa labasan kanina. Nakangiting sabi ng ate ng bata. Sinamahan nga siya ng bata papunta kay Mang Pondo, abala ito sa mga kalakal na nalikom kasama pa nito ang anak. Pinag-usapan nila ang tungkol sa gawa-gawa niyang patrabaho, pero ang isip niya ay namumuo ng plano. Ano ka bang bata ka? Bakit nagpabuntis ka kaagad?
Umaga yon linggo nang maabutan ni Nanay Beba ang anak na panganay na nagdudual sa may banyo ng kanilang barong-barong. Hindi mo naisip na nag-aaral ka pa ng kolehiyo, bakit kiaga mong kumir? Hindi nito malaman kung sasabunutan ang anak o ang sariling buhok, dahil sa ingay ng ginang ay nagising ang mga iba pang membro ng pamilya. At sa ganong kaganapan nadatnan ni Tatay Rod. Aba, Beba kiaga-aga yang boses mo ang naririnig. Papaano iyang panganay mo may kalokohang ginawa, kiagang nagpabuntis? Nag-aaral pa eh. Hay naku nakakabusit, mataray nitong sabi sa asawa, habang nakapamaywang at matalim ang tingin sa anak. Nagulat man pero inunawa ng ama ang sitwasyon ng nagdadalang taong anak. Nais kong makausap ang boyfriend mo Ditas, gusto kong malaman ang plano niyong dalawa. Tahimik na tumango ang anak palatandaang susundin nito ang utos ng ama. Nang araw ding iyon ay nag-usap-usap ang mga magulang at ang magkasintahan at napagkasundo ang magsasama na ang mga ito. Kinabukasan ay nag-alsa balutan na si Ditas at sumama na sa nobyo nito. Ngayong gabi ding ito ay ang plano ng manananggal na puntahan ang bahay ni Buboy. Ngunit nagtataka ito, bakit wala ang amoy na palatandaan ng kanyang magiging biktima, nalito na ito. Pinuntahan pa rin ito ang barong-barong upang makasiguro, at lumipad ito sa tagpi-tagping bubong ng bahay, at dito napatunayan niyang wala na nga ang halimuyak ng isang buntis. Masama ang loob sa nangyari kaya napagtuunan nito ng pansin ang mga gulong na nakapatong sa itaas ng bubong. Hindi nito mailarawan ang sama ng loob at panghihinayang kaya na ibato nito ang isang gulong sa kariton ni Namang Pondo at Denden, dahil sa ingay na nilikha nito ay nagising ang lalaki. Ano ba yan? Kung ayaw niyong matulog ay magpatulog naman kayo. Sabi nito, inaakala nitong mga tambay na lasing ang may kagagawa ng ingay. Sa loob ng kariton kasi natutulog ang mag-ama nilagyan lang ito ni Mang Pondo ng malaking plastik, at tagping-tagping sako para magkaroon sila ng bubong. Napukaw ang atensyon ng manananggal kaya lumipad ito sa ibabaw ng kariton na tatakpan ng mga sako at malaking plastik. Inamoy-amoy niya ang paligid nito at agad na nakabuo ng desisyong ito na lang ang kapalit sa nausyaming pagkain. Lumipad muna ito ng kaunti upang kumuha ng buwelo para makalusob. Ika nga niya pwede na itong panlaman sa kumakalam niyang tiyan. Sa loob ng kariton ay bumalik na sa pagkakahiga si Mang Pondo matapos maghintay kung may sasagot ba sa mga sinabi at bulyaw niya. Ngunit nang walang sumagot ay humiga na ulit ito sa tabi ng anak at pumikit ito upang matulog. Ngunit hindi pa natatagalan ay dumilat ulit dahil may narinig itong lumipad. Gayon na lang ang gulat niya nang bumagsak ito sa gawang bubong at pilot pinagpupunit ang mga sako at plastik ng kanilang kariton. Naguguluhan man sapagkat anong klaseng ng hayop ang sumusugod sa kanila. Nagtagumpay ang manananggal sa pagwasak sa mga sako at plastik, at doon ay nakita ni Mang Pondo ang nakakatakot na itsura ng manananggal. Sinugod siya manananggal at dahil nakahinga ang lalaki ginawa niyang panggalang ang mga braso nito, napuno ng galos at sugat ito. Dahil na rin sa panlalaban ay nagising na din si Denden. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang nilalang kung saan nakikipambuno ang kanyang tatay Pondo. Malakas na napasigaw si Denden nang makuhang ibaon ng manananggal sa ibabaw ng dibdib ang mga daliring may mahahabang kuko. Dahil sa walang humpay na sigaw ni Denden, ay mukhang nagising ang kanilang mga kapitbahay. Isa-isang nagsindihan ang mga ilaw sa loob ng bawat bahay, at naalarma naman ang manananggal kaya mabilis itong lumipad palayo sa lugar ni Pondo at Denden. Iniwan ng manananggal si Mang Pondo na halos wala ng buhay. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Denden sa mga kapitbahay na ngayon ay nagbubukas na ng mga pintuan upang tingnan ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Mang Rod, tulungan niyo po si tatay, inatake siya ng manananggal. Sigaw pa ulit nito. Agad siyang dinaluhan ni Tatay Rod at Nanay Beba. Nakita nilang puro sugat at duguan ang kaibigan at kapitbahay, kaya naalarma sila sa sitwasyon ng nag-aagaw buhay na si Mang Pondo. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw naman ni Tatay Rod. Bilisan ninyo!